nakatulong yung nagkaroon ng interval, nag-grow kami apart, at kaya hindi rin naging masyadong mahirap na pinaportray na namin yung characters namin. Although may mga times na nahirapan din ako kasi nalilito si Sarah between Sarah and Lyda kasi halos magkapareho po talaga kami. Mas marami nga lang pinagdaanan si Sarah. Ayun. Pero, ayun nga. Kaya, hindi rin ako nahihirapan sa pagiging braver. Wag lang sobra. Andiyan ang director ko. Wag daw akong laging galit. Ayan. Ayun. At saka yung maturity niya, yung perception niya sa pag-ibig. Ang dami ko natutunan dito sa pagpaportray ko as Lyda. Bukod sa balikat, Sarah, meron pa bang iba kang ginawang medyo dito? Oo, hindi namin dati nakikita sa'yo. Medyo nakaka-shock, ganyan. Nakaka-shock? Ano po? Nabangan po ninyo. Madami. Sobra. Sobra talaga. Nagulat kayo. Nakaka po kayo. Hindi. Sobrang ganda po itong pelikula. Sarah, can you say na sa totoong buhay, you're also bolder now, braver and fiercer. Biglang lunok. Wait. It's a process naman. Work in progress ako, like you, di ba? Ano ba? Hindi, masasabi ko po na importante siguro mag-uumpisa sa akin yung maturity ko. At malaki yung naitulong sa akin itong pelikula ito at itong mga co-actors ko, mga katrabaho ko dito sa pelikula ito sa maturity ko. Kahit na maikling panahon lang yung pinagsamahan namin, marami akong natutunan sa kanila. At habang buhay ko yung dahil bigat. Yeah, pero ikaw mismo, as Sarah G, medyo bolder, fiercer ka na pa. Braver. In what aspect daw po, sabi ni Tatay? Ikaw, sa personal mong buhay, as ikaw, as Sarah. Hindi joke, opo. Huwag lang siyempre yung sobra, di ba? Ayaw na wag na. Kamusta naman, Sarah, si Lloydie now, ngayong after 2 movies, ngayon ito sa third installment, kamusta siya? At ngayon na, alam natin na masaya yung kanyang, di ba, love life, kamusta siyang katrabaho? Ayun, sobrang malaking tulong na happy siya. Happy kami para sa kanya. Nadadala niya sa set. At maganda yung friendship namin. Kapag-usap kami ng sobrang komportable kami sa isa ngayon. I think malaki yung naitulong ng this time. Okay, the last question ko sa'yo, Sarah. What will it take for a woman like Sarah to fall in love again? After nga, sabi mo marami kang pinagdaanan, di ba? What would it take? Yes. For me to fall in love again? Hindi ko naman po masasabi yan. Sabi nga ni Lloydie, ano to? Ano yung sinabi mo? Ano pala? Ano yun? Ano yun? Parang you don't get to choose, you don't get to choose love. Diba? Love chooses you. Ano ba yan? Wow. Hindi ko nga nadidictate ang puso kung sino ang dapat mahalin. Tama ba yun? Pero happy ka naman ngayon, Sar. Sobra po. Siyempre pressured po dahil ito yung part 3 namin at matagal din po itong inabangan ng mga tao. Nandun din yung pressure. Pero sobrang happy po ako sa pelikula na meron kami at yung magandang relationship naman. Okay, Kate, John Lerman. So, hindi kamusta ngayon si Sarah after nung, yun nga, marami na siya pinagdaanan, medyo, di ba, alam naman natin yung personal niyang mga kamusta siya ngayon katrabaho dito sa third movie? Natry ko itong sagutin ng hindi ganun ka-emotional. Pwede rin emotional. Hindi, kasi si Sarah has been, perceived by many as, Sarah Geronimo na pop star princess, na sikat, na nagkakamali, na nakaka-encounter ng kung ano-ano problema sa pag-ibig, sa trabaho, ganyan. But in the end, si Sarah is si Sarah. Tao. Ano tama na ba ngayon? 25. Well, 25 pala. Pwede na. Bigyan mo na yung months. Yung cute.
Ibilit ka sa kanya kasi pupunta yan sa trabaho, gagawin niya yung kailangan niyang gawin. Ito yan sa trabaho ng gutom. Gagawin niya yung kailangan niyang gawin, gagawin niya 100%. Yung dedication niya, hindi naman nawawala. Diesel nga lang, yan lang yung pang-diesel sa Darkati. Diba? So, I mean, yung mga pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ng normal na 25-year-old girl. And hindi siya dapat, yun kasi siguro part din ng trabaho natin na madali tayong mausgahan kapag ganito. And si Sarah kasi, masyado siyang totoo. She's very candid. Kung ano yung gusto niyang mabitawang salita, maaaring hindi napag-isipan ka agad. So, sometimes, kailangan muna natin, give the girl a break, di ba? Babae rin siya eh, nasasaktan. Minsan na nadudulas yung dila, na may nasasabing hindi maganda. Ganun talaga. But, kailangan mong palagpasin dahil lahat, kung iisipin lahat. Abogado ko po. Lahat naman tayo dumataan dyan, di ba? Wala namang perfect na tao. Ang pinakamaganda doon is how you rise above it, di ba? Kaya niyang mag-apologize, kaya niyang tanggapin itong mali yung nagawa niya, and then move on. And then be a better person. And yun yung nakita ko sa kanya in this movie. Yung professionalism talagang mas umangat pa. Yung dedication sa paggawa ng mas magandang pelikula, hindi nabawasan, mas tumaas din. And wala akong masasabi na para bang nabawasan sa pagtingin ko sa kanya. Totoo yun. Ayan, emotional ka na. At may sipag ka ba, Lloyd? Eto na, isa pa. Late po kasi kami natapos kagabi, kaya ito po, pasensya. Okay, mas ano ba? Lloyd, mas ano ba magawa ng rom-com kapag yung sa totoong buhay, happy-happy ka? Isa sa mga pinaka, ano ba tawag doon? Minamaliit na genre, yung rom-com. Akala nila parang, rom-com na naman. Rom-com lang yan. Yan na naman, same formula, same ganyan. But I tell you, isa sa pinakamahirap na gawin ang rom-com. Hindi niyo po alam kung anong hirap magpakilig. It's a talent na hindi lahat. Bibilangin mo ang meron kakayahan na magpakilig. And doon ako saludo kay Direk Cathy, kay Ate Carly. Akala nila kasi rom-com is ganun-ganun lang eh. Oo nga, totoo naman yun. Kaya nga, so mas ano ba, iba bang magpakilig, Lloyd, kapag sa totoong buhay, happy yung love life mo? Sa akin, wala naman masyadong pinagkaiba eh. Kung magbabasihan is yung material, I mean, hindi kasi dapat i-associate masyado yung personal. Yung personal kong relasyon dun sa ginagawa ko. Kasi pag ginawa mo yun, baka hindi siya mag-work. So, try to focus dun sa kung ano yung hawak ng material and kung ano yung hawak yung chemistry ng kapartner mo at ng director mo at ng writer mo, at pagtulong-tulungan nyo para ma-achieve nyo yung isang pelikula magpapasaya ng maraming tao. Okay, last question na lang. Lloyd, what will it take for a John Lloyd Cruz to settle down with a woman he loves? Wow. Kaunti pang stability sa pamilya, sa finances, financial stability. In time, I'd like to, I'm thinking hindi ko alam, I'm thinking early retirement. Gusto ko ma-enjoy ang buhay ko kasama ang magiging pamilya ko. I want to spend more years, quality. I'm after quality life. With my family and my would-be family. So, siguro pag dumating yun, on the side, bigyan tayo ng mga project. Kung meron tayong ganong privilege, yun sana ang magawa ko. Sa edad, hindi ko pa alam, hindi ko pa humasabi kung ano sila. Pero when you say early retirement, anong age yung naiisip mo doon, Bertie? Again, that's hard to say kasi nga, hindi naman yung age mo mag-dictate ko. So, pagka dumating na siya at naramdaman mo na, and then baka pwede na.
So, mahirap magbigay ng ito. Okay, thanks. Thank you. Thank